Exclusive interviews. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Pilipinas ang oras 6:43 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Kayo pa ay nakatutok sa DZRH News 666 kHz dito po sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. At ito po ang programang Usapang Legal. Pero ngayong gabi ng June 30, 2026, minus muna ang Panyera ng Bayan Attorney Rina Seco. Makakasama until 7:30 ng gabi. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Siyempre, banggit sa atin ni Attorney Rina, magbibigay daan ang kanyang programa para dito sa patuloy na pagtutok ng DZRH sa nagpapatuloy na aktibidad dyan sa may bahagi ng EDSA, kung saan nakadeploy pa rin ang ating mga masisipag na reporters nandyan sa bahagi ng Mendiola, si RH27 Noche Cacas. Samantalang si RH23 Edwin Duque ay nasa EDSA. Kaugnay ng kanilang pagbabantay, meron tayong Flash Report. Flash Report! Kapapasok lamang pong balita, INC Rally may permit hanggang bukas po, July 1, 2026. Ayon po yan sa QCPD. Ang buong detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche? Go ahead, Noche. mukhang nawala ng signal si Noche Babalikan natin yan. Cacas sa sobrang pagtutok niya doon. Pero mamaya alamin natin ang detalye ng report niyan. Ano bang ibig sabihin kung magpapatuloy hanggang bukas itong rally? Dahil kaninang umaga nga partner, binabanggit ng MMDA General Manager Nicolas Torre III na walang permit na ibinigay para nga sa tinatawag nilang surprise rally. Pero ngayon lamang binanggit na ng Quezon City Police District na meron nga permit itong INC rally hanggang bukas, July 1. Oo, siguro talagang inatupag nila ito buong araw. Ano kaya ang ibig sabihin nitong permit na to? Magkakaroon ba ng overnight ang mga kapatiran sa INC? Sa report, nandiyan ulit si Noche Cacas. Noche? Pinagbigyan ng Quezon City Government ang kahilingan ng Iglesia ni Cristo na para magsagawa ng isang peaceful rally sa White Plains Avenue sa Temple Drive, Quezon City. Hanggang bukas sila manatili, Diyosa, July 1. Ito ay magagamit nila yung White Plains Avenue. Basta sunod lang anya sa mga protocol o mga kasunduan na dapat panatilihin pa rin ang kalinisan at kaayusan at walang isasar ang kalsada dito sa nasabing lugar. So sa ngayon ay patuloy pa rin nagbabantay yung mga kapulisan at banggit kanina ng Quezon City Police District yung as of 6 p.m. Diyosa, nasa more or less nasa 15,000 na yung bilang nadagdagan ng 500 na kanina 5 p.m. ay nasa 14,500. So ito yung binabantayan ngayon ng mahigit 2,000 kapulisan ayon sa datos ng Quezon City Police District. Noche. Tanong lang, anong ibig sabihin nitong permit na to? Anong nilalaman nito? Ibig sabihin ba pinapayagan sila na mag-overnight dyan sa lugar? Pinapayagan sila hanggang 8 a.m. to 5 p.m. yung hanggang bukas sila. Pero mamayang gabi ba ay uuwi sila tapos babalik na lang ulit? Uwian. Walang uwian ito kasi yung kanina kausap natin yung ilang mga members ng INC Iglesia ni Cristo ay hanggat walang sinasabing uuwi sila ay manatili silang nakaposisyon doon sa White Plains. Lalo na ngayon pinapayagan na sila na hanggang bukas sa July 1. No. Alright, salamat Noche. Okay, balik sa inyong dalawa. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report!
So yun na nga, hanggang bukas ang permit nitong INC rally dyan sa may EDSA. So inaasahan natin na yung mga naramdaman kanina ng taong bayan, lalo Ay na dito sa mararamdaman mga ulit bukas. mga itong mabagal na usad na daloy ng trapiko. Ano pa ba? Alam mo partner, kanina nga ay habang nag-scroll ako sa aking social media accounts, nakikita ko ang mga post ng ating mga kababayan na ang iba, umalis sila sa kanilang tirahan ng alas 5 ng umaga. Ayun. Kasi nag-alat na nga sila ng 3 hours. Kasi dati daw 3 hours talagang inaalat nilang oras para makarating sa kanilang trabaho. Pero partner, alas 8 pa rin ng umaga, parang hindi sila makausad dahil nga gawa nitong INC rally. Kasi partner, yung usual na traffic na inaasahan nila na doble, baka nga Yun na triple nga. pa sa iba. Sa kabuuan ng ating programa until 7:30, makikibalita tayo sa grounds. Kay Noche Pared at kay RH23 Edwin Duque, and of course papasadahan natin ng mga reports o babalikan natin yung mga kaganapan simula kaninang alas 3 ng umaga kung saan nagsimulang magsidatingan ang mga miyembro nga po ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument para nga dito sa Bulaga ang rally na talaga namang ikinagulat ng madami sa atin. Talaga nakakagulat siya partner kasi kay kasama pang buhos ng ulan. Oo. Isipin mo partner, to bukas yung July 1 na permit nila, magsisimula sila alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at ang estimated na number ng participants ay 100,000 partner. Ito ay nakabase sa kanilang letter mula sa QCPD. Yan. Bigyan daan lang natin mabasa itong permit, yung inaprobahang request ng kampo ng Iglesia ni Cristo. Basahin lang natin. Please be informed that this office interposes no objection to your proposed activity provided that the following guidelines shall be strictly observed. Ito daw po na ay kailangang sundin ng mga magrarally. The program will be held at along White Plains Avenue, Temple Drive, Quezon City. So kung ano yung binigay na lugar, dun lang dapat sila magsistay. Ano pa ba yung iba? Syempre partner, no total road closure will be undertaken during the duration of the activity. So walang road closure pong mangyayari bukas po yan ha. The cleanliness and orderliness, ito, kasi kakambal na mga pagkilos ay itong mga tambakan na basura. So ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon, the cleanliness and orderliness of the area shall be maintained at all times and must be thoroughly cleaned after the event. So kung nabanggit kanina ay until 8 p.m. kasabay ng kanilang pag-alis bukas ng alas 8 ng gabi ay malinis dapat. At syempre partner, yung pinakadulo dyan ay this clearance may be revoked or cancelled in case of emergency or when the public interest so demands as a result of non-compliance with any of the conditions started. So pwedeng bawiin kung meron mang malabag dito sa mga panuntunang inilatag ng lokal na pamahalaan ng So Quezon simula City. alas 8 yan ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nga binabanggit ni RH27 Noche Kaka na yung mga kababayan natin, yung mga INC members na nandun ngayon sa EDSA People Power Monument, wala nang uwian na partner, doon na sila matutulog, 'di ba? Hanggang bukas na yan na. Ayun. So kung kanina merong bigayan ng lunch, ano ba natin na may bigayan ulit ng dinner? Ay nako. Mamaya-maya makikibalita ulit tayo kay RH27 Noche Kakas at kay RH23 Edwin Duque patungkol pa rin nga partner dito sa nangyayaring INC rally. Oo, kaugnay niyan, balikan natin yung mga pinakamahalagang balita na pumutok ngayong araw. Kaugnay nga pa rin ito ng INC rally na Bulaga ang rally ng INC. Naglabas ng pahayag ng pagsuporta ang religious sect na Iglesia ni Cristo kay Senator Rodante Marcoleta sa kinakaharapan nitong kaso. Ayon kay INC spokesperson Edwil Zabala, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas, ngunit tutol sila sa umano'y pagbaluktot dito, lalo na kung ang layunin ay pagtatakip sa katiwalian. Kinwestiyon ng INC kung bakit si Marcoleta ang ngayong nahaharap sa kasong plunder sa halip na ang mga taong inilantad sa investigasyon
Giit ng INC, hindi dapat ituring na plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution, lalo't sinabi nilang nagmula ito sa mga sumuporta sa kandidatura ni Marcoleta at wala umanong nakitang paglabag ang COMELEC kaugnay nito. Kaugnay niyan, inilagay ng PNP sa full alert status ang pwersa nito sa buong bansa sa harap ng malaking pagtitipon sa EDSA. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, naging epektibo ang full alert status kaninang alas 8 ng umaga. Sa ilalim ng direktiba, lahat ng police units at personnel ay pinapayuhan na panatilihin ang matinding paghahanda sa pagtugon sa anumang sitwasyon. Inutusan din ni PNP Chief Police General Jose Melenchor Natates Jr. ang mga commander na magsagawa ng accounting o inventaryo ng kanilang mga tauhan sa kada 3 oras hanggang sa bawiin ang full alert status. Bukod sa NCRPO, kabilang sa naka-full alert ang Police Regional Office 3 at 4A, gayon din ang National Support Units at maging ang Camp Crame sa pangkabuuan. Kaugnay nitong mga nagpapatuloy na pagkilos ng INC dyan sa EDSA, walang nakikitang threat o banta ang Malacanang. At syempre, mamaya pasadahan natin yan kung bakit nga ba nabanggit ni Yuse Claire Castro sa press briefing kanina sa Palasyo ng Malacanang na hindi maituturing na threat o wala sila nakikitang banta dito sa ginagawang pagkilos ng INC. And of course, At syempre partner, 'di ba itong binabantayan natin itong wage hike. ayan, isa din sa mga magagandang balita naman. Magandang balita natin ngayong araw, ang 85 pesos na dagdag wage increase sa bawat araw dito po sa mga manggagawa natin dito sa National Capital Region. Maya-maya, tabayanan po natin ang mga detalye sa balitang yan. Lahat ng yan at iba pa sa ating pagbabalik. 4 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pilipinas, alas 7:02 ng gabi. Usapang legal, minus attorney Rina Seco. Nakakasama niyo pa rin ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Bina Pearl Hasoro. Nakatutok pa rin ang buong perasan ng DZRH News dito sa Bulaga, ang rally ng INC dyan sa EDSA, kung saan ayon sa pulisya, as of 6 p.m. ay umabot na sa 15,000 ang crowd estimate. Parang madami talaga yan, ano? Oo. At inaasahan nga bukas ay aabot ng 100,000 partner. Ayun. Kasi yan sa kanilang permit na nakuha. Kaugnay nito nga nagpapatuloy na rally, tingnan naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Metro Manila, lalo na at uwian na ng mga nagsipagtrabaho. Ang tanong, nakapunta ba sa trabaho? Ayun. O na-traffic ba? Kamusta po ang sitwasyon sa Metro Manila, sa lansangan ng Metro Manila? Nasa linya natin si Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Magandang gabi po. Opo, magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZRH. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, lalo na nga yung EDSA, yung southbound lane ng EDSA, at kung manggagaling kayo ng Balintawak, wala namang madadaan ng anumang pagbabagal patungo ng Kaingin hanggang makarating ng Muñoz. Maging sa may West Avenue, tuloy-tuloy naman yan patungo ng Quezon Avenue hanggang sa may Timog Avenue. Light traffic din sa may Kamuning patungo ng Aurora Boulevard hanggang sa may Pitwason. Pero bago dumating dyan sa may Santolan, dyan na po nararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na usad, patungo po ng Ortigas. Maluwag naman yung mga tutungo ng Shaw Boulevard, light traffic yan, patungo sa Boni hanggang makarating ng Guadalupe.
wala din problema sa Estrella hanggang sa may Buendia. Bahagyang babagal yan pagdating dyan sa may Ayala Avenue. Moderate traffic hanggang sa may Magallanes. At muling luluwag sa Evangelista, patungo ng Cabrera, Taft Avenue hanggang makarating pa ng Rojas Boulevard. Sa kabilang panig naman ng EDSA yung northbound lane, bahagyang bumabagal pa rin magmula dyan sa may Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag sa may tramo patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Ayala Avenue, light traffic din patungo ng Buendia, Kalayaan Avenue hanggang makarating ng Guadalupe. Pero pagsapit po dito sa may Pioneer Street, nakakaranas na rin dyan ng katamtaman hanggang sa mabagal na usad hanggang Guadix Drive. Ganun din sa may Ortigas, bahagyang bumabagal yan hanggang sa may White Plains Avenue. Maluwag naman sa may Santolan, patungo ng Pitwason hanggang Aurora Boulevard. Maging dyan sa may Camias Road, light traffic patungo ng Quezon Avenue, North Avenue hanggang makarating pa ng Congressional. Wala rin tayo nakikitang anumang pagbabagal dyan sa may Oliveros patungo po ng Balintawak. Yan po muna yung may bibigay kong ulat trapiko magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe nag-uulat. Maraming salamat Sir Joel Wahe ng MMDA Metro Base. Samantala, walang nakikitang banta o threat ang Malacanang sa nagpapatuloy na kilos protesta sa EDSA hanggang ngayong gabi po. Ito ang nilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro kung saan sinabi niyang nirerespeto ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng publiko sa malayang pagpapahayag at pagtitipon. Pero kasabay nito, binalaan ng palasyo na hindi nila papayagan ang anumang pang-aabuso na makakaabala na sa kapakanan ng taong bayan. Giit ni Castro, hindi matitinag ang Pangulo dahil tiwala ito na ang kanyang mga ginagawa ay para sa interes ng mas nakararaming Pilipino. Binigyan din pa ng opisyal na kung mayroon mang ibang interes o agenda ang iilang tao o grupo, hindi ito papayagang maging hadlang sa pagpapatupad ng batas ng Administrasyong Marcos. Samantala, inalmahan ni Senator Rodante Marcoleta ang nakaambang plunder case laban sa kanya. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni Marcoleta na walang ibang layunin ng ombudsman kundi patahimikin siya sa issue ng flood control scandal at mapigilang lumahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na kakasuhan na ng plunder ang senador dahil sa pagtanggi na ideklara ang kanyang tinanggap na campaign contributions na nagkakahalaga ng 75 million pesos noong nakalipas na halalan. Ayon kay Marcoleta, halatang planado ang misyon ng ombudsman laban sa kanya. Kumpiyansa naman si Senator Ping Lacson na hindi magpapadaig si Ombudsman Boying Remulla sa pressure mula sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaugnay ito ng pagkakasa ng mga INC member ng surprise rally para questionin ang planong pagsasampa ng kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na matatag si Remulla bilang isang Caviteño. Umaasaan niya ang senador na itutuloy pa rin ng ombudsman ang pagkakaso kay Marcoleta kaugnay ng pagtanggap nito ng 75 million peso na halaga ng donasyon noong siya'y isang kongresista pa lamang. Samantala, iginiit ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin sa matinding galit ng publiko laban sa Administrasyong Marcos ang kilos protesta ngayon sa EDSA. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara na patunay ang demonstrasyon sa kanyang mga ipinaglalaban mula pa noong 2024, partikular na ang palpak umanong pamamahala at tugon ng gobyerno sa krisis sa ekonomiya. Kaugnay nito, tahasang inakusahan ni Vice President Sara ang administrasyon na manhid at walang paki sa nagtataasang presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at nagmamahal na gastusin ng mga ordinaryong Pilipino. Kinalampag din ni Duterte ang umano'y ginagawang paggamit sa justice system para gipitin at patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan. Dahil dito, binagyan din ng pangalawang Pangulo na ang misyong kahinaan sa liderato ng Pangulo ang dahilan kaya nagiging mapaniil at magulo ang politika ngayon sa Pilipinas.
Kaugnay niyan, ang Malacanang kinontra ang pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa umano'y poor governance ng Administrasyong Marcos. Update mula sa Malacanang, RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Hindi umano maaaring basta magturo si Vice President Sara Duterte kung pag-uusapan ang poor governance. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, nag-ugat ang mga usapin ngayon sa ginawang papaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga anomalya na hindi nagawa ng dating administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaalala ni Castro na 2018 pa kinukwestiyon at binabatikos maging ni nooy Congressman Rodante Marcoleta ang ghost flood control projects pero hindi naimbestigahan. Kaya sabi ng Palace official, baka dapat ring tanungin kung ano ang nangyari sa mga proyekto sa ilalim ng build noon. Iginiit ni Castro na kung klase ng pamamahala ang pag-uusapan, malinaw na mayroong good governance sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng palasyo sa pahayag ng Vice Presidente kaugnay ng kilos protesta sa EDSA na ginagamit umano ng Administrasyong Marcos ang justice system sa paghahain ng kaso laban sa mga individual na nagsasalita laban sa korupsyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14, Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, punta naman tayo sa Senado. Senator Alan Peter Cayetano nangihimok pa ng mga sasama sa rally sa EDSA. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Dedpaas. Raymond? Suportado ni Senador Alan Peter Cayetano ang kilos protesta na isinasagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng EDSA. Sa katunayan, nanghihimok pa ito ng ating mga kababayan na magtungo sa EDSA para sumama sa protesta. Sabi ni Cayetano, kung hindi makapunta sa EDSA, ay magsagawa ng pagtitipon sa kanya-kanyang komunidad at i-post sa social media. Ito ay upang marinig ang boses at iparating sa administrasyon na mali ang kanilang ginagawa. Kaisa si Cayetano sa paniniwalang ginikipit ang minority sa Senado dahil noong una ay si Senador Jingo Estrada ang kinasuhan at ngayon naman ay si Senador Rodante Marcoleta. At upang patunayan ang kanyang panawagan ay personal na nagtungo si Cayetano sa People Power Monument upang makiisa sa kilos protesta. Ito si RH28 Raymond Dadbas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH28 Raymond Dadpaas. Tayo magbabalik, Pilipinas ang oras 7:11. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1
dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, fat good. Galalala, fat good. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Galalala, fat good. Galalala, fat good. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes Pilipinas ang oras, 7:16 ng gabi. Tanggap tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Umulan sa EDSA pero ang rally tuloy-tuloy. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama ka, Miss Buena. Ako'y sumilong lang dahil doon sa biglang umulan. At tuloy pa rin yung rally at patuloy yung pagdating ng mga kababayan natin, mga INC. Hindi natin alam kung saan sila nanggagaling dahil dito sa southbound ng EDSA, yung may mga naglalakad papunta ikot doon sa ilalim ng U-turn slot sa may Ortegas pabalik dito. Yung iba galing ng Meralco Avenue at meron din namang galing ng bahagi ng Northern Luzon. Naglalakad naman sila mula doon sa may Serrano Avenue dyan sa may Campo Crame dahil kung sasakay sila at medyo matraffic pa rin dahil hanggang ngayon ay two lane yung madadaanan pa lang mula dyan sa may Camp Crame hanggang dito sa mismong harap ng EDSA Shrine. Pero paglipas naman dito sa may tapat ng EDSA Shrine sa may southbound papuntang Ortegas ay maluwag na yung bigat na daloy ng trapiko dahil ang nandito lamang hanggang third lane ay yung mga nakaparadang mga sasakyan at andyan pa rin yung ilang bilang ng ilang kapatirang INC dito sa kabilang EDSA. Pero tapat pa rin ito ng EDSA Shrine. Pero yung northbound mula dyan sa may kanto ng Ortegas hanggang sa may White Plains, yan ay okupado na yan ng mga sasakyan at hanggang doon na yan sa may mismong EDSA Shrine at tapat mismo ng Campo Aguinaldo. Yung ating kapulisan ay kanya-kanyang pahinga at yung ating mga kapatiran dito ay nasa kanya-kanyang mga sasakyan. Yung iba naman ay umalis sa mismong rally, pumupunta doon sa kanilang sasakyan kung saan ay napakalayo ng paradahan at magpapahinga.
Dahil ayon sa ilang kapatiran natin nakausap, tinatanong natin kung kailan sila rito. Walang pasabi pero manatili sila rito hanggang walang final na anunsyo galing sa kanilang pinakamataas kung kanino nanggagaling yung order. Hanggat wala ay manatili raw sila rito dahil nakanda naman daw sila at naghanda na rin kahit ilang araw at meron na rin daw sila mga pagkain at mga gamit hanggang may pagpatuloy yung kanilang kaisahan laban sa korupsyon. Sa ngayon ay may ilang yung mga truck ng PNP, truck, mobile at ilang mga sakyan nandito sa southbound ng EDSA dahil doon sa northbound wala nang espasyo para gawing paradahan. Mula pa rin dito sa patuloy na nagrarally dito sa tapat ng Isusulayan sa tapat ng Campo Aguinaldo sa EDSA, Arrest 123. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH23, Edwin Duque. Mula dyan sa EDSA, partner, dako naman tayo sa Kamara dahil ang paglalaan ng upuan para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, posibleng ihirit ng prosecution sa Senate Impeachment Court. Ang buong detalye sa report ni RH12, Milky Rigunan. Miss Milky? Posibleng hiningi ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na maglaan ng upuan para kay Vice President Sara Duterte sa panahon ng impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, ito ay para maging malinaw sa publiko na may nakalaang lugar kay VP Sara anumang desisyon nitong dumalo sa oras at araw ng impeachment proceedings para ilahad ang kanyang panig. Sabi ni Co, ito ay kapareho din ang ginawa ng mga impeachment proceedings ng House Committee on Justice na may inilaan din ng upuan pero mula umpisa hanggang matapos ang mga hearing, nananatili itong bakante. Paliwanag ni Co, hindi ito may tuturing na pag-pressure kay VP Sara kundi isang mensahe na bukas ang proseso, didinggin ang bawat panig at handa ang impeachment court na makinig. Binigyang diin pa ni Co, importante ang paglilitis na magsisimula sa July 6. Kaya dapat matiyak na may lugar si VP Sara kung ito ay darating pero kahit no show, dapat umiral ang proseso sa ilalim ng ating saligang batas. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12, Milky Rigunan. Uy, pero preno muna tayo sa mga usapin na balita patungkol dito sa tuloy-tuloy na pagkilos. Good news muna. Ay EDSA, sa bahagi ng EDSA dyan. Mayroon lang tayong good news. Alam mo, paulit-ulit natin itong binabanggit, pero alam mo yung hindi makamove on. Yes. Although para sa iba may batikos pa rin kasi installment nga raw, tinatawag nilang installment. Pati ba naman ang wage hike may installment din. Kaugnay niyan, tataas nga ang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ang wage increase na 85 pesos sa bawat araw dito po yan sa National Capital Region. Ayon sa kalihim, aabot sa 1.1 milyon na minimum wage earners ang makikinabang sa nabanggit na increase. Sa ilalim ng Wage Order NCR-27, ang 85 pesos taas na arawang sahod ay hahatiin sa dalawang bahagi. Ang unang tranche ay 60 pesos epektibo sa July 19, habang ang ikadalawang bahagi ay 25 pesos na ipapatupad sa January 20, 2027. Dahil sa wage hike, ang magiging minimum na sweldo sa Kalakhang, Maynila ay magiging 780 pesos kada araw mula sa 695. Ang sweldo naman ng mga nasa agricultural sector ay maa-adjust mula 658 pesos ay magiging 743 pesos sa bawat araw. Pero alam mo partner, kasabay ng anunsyo na ito ay talagang rumatsyada yung komento ng mga kababayan natin mula naman sa probinsya. Sabi, sana all, kailan naman kami? Tatanungin natin yan na next time kay DOLE Secretary Francis Tolentino. Pero Beshi, partner, sa iba nating balita, tiniyak naman ng Manila Water Company na hindi maaantala ang kanilang water services sa gitna ng epekto ng El Nino at maliit na alokasyon ng tubig mula sa Angat Dama. Ayon sa Manila Water, nakahanap na sila ng alternatibong supply ng tubig mula sa Upper Wawa Dam at Tayabasan Dama. Dagdag ito sa kanilang naunang supply mula sa Calawis Water Supply System, Phase 1 at
at sa Laguna Lake. Nangako po ang Manila Water na patuloy silang hahanap ng karagdagang supply upang hindi maperwisyo ang kanilang consumer mula sa Metro Manila at sa ilang bayan sa Rizal. 6 na minuto bago mag-alas 7:30 ng gabi. Mamaya bago tayo magtapos sa programa ay meron pa rin tayo mamimigay ng aginaldo kahit wala pang Pasko. Alam mo naman dito sa DZRH dahil tayo ay 87 taon na. Siyempre, palagi tayong mamimigay ng ligaya at saya. Ano mong kaligayahan ng mga tao maliban sa world peace? Pera. Aminada tayo dyan. Kaya mamaya, abang-abang kayo sa inyong mga telepono. Baka kayo na ang tinatawagan ni Don Carlos. At speaking of pera, partner, dahil swell day ngayon. Ay, di ko naramdaman. Di mo naramdaman. Naramdaman, dumaan. Ang bilis. Dumaan lang sa aking palad. Tapos, bye-bye. Bye-bye. Pero partner, parati nating binabanggit sa ating mga kababayan, parati nating paalala sa kanila, gastusin sa maayos itong ating sweldo, di ba? Unahin nating bayaran ang mga dapat bayaran ng ating mga bills. At kapag ka may sobra, aba yun. Ayun ang savings. Hindi, ang tanong naman nila, wala na kang masosobra. At hindi lang savings partner, kahit pa paano, pwede naman nating i-treat ang ating mga sarili. Ayan. Diba? Speaking of savings, baka kailangan ni Miss Mary J. Nagal ng Santa Cruz, Laguna. Baka kailangan niya ng pambili ng dinner tonight. Yes. Wag na natin patatagalin pa to, partner. Dako na tayo sa ating kring-kring panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! And the winner is Miss MJ. Not last name mo sa Nagal from Santa Cruz, Laguna. Magandang gabi po, Miss MJ. Magandang gabi po. Ito na, gusto mo ba ng pambili ng lechong manok? Pandagdag ulam ngayong gabi? Opo. Ayan. Ay, baka naman nakapag-dinner na kayo, wag na. Sa next caller For breakfast na lang. na. Ay, for breakfast na lang. Nangungutang po. Ay, ito. Meron ka na pang lechong manok ngayong gabi. Sagutin mo na ang madaling tanong ni Wina Pearl Hesoro. Ma'am Mary Jane, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas at number 1 dyan sa Santa Cruz, Laguna at syempre number 1 sa puso mo, Ma'am Mary Jane? Ano po ba yon? Ayun. Hindi pa nga ako tapos pero alam niyo na ang sagot, partner. Gusto ko yung mga rumaratsyadang sagot sa madaling tanong. Ang DZRH Miss Mary Jane ay 87 taon na sa July 15 at dahil dyan, nasagot mo ang tanong, meron kang 500 pesos in GCash. Salamat po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mary Jane. Ingat po kayo dyan. At yan po ang ating kring-kring panalo promo winner for tonight. Si Miss Mary J. Nagal ng Santa Cruz, Laguna. Gusto mo yon? Nakikinig ka lang sa DZRH, may 500 ka na. Don't worry, baka po sa susunod, kayo na po ang maswerteng tatawagan po dito po sa DZRH. Ayan. Dahil dyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, kwentuhan, talakayan dito sa Usapang Legal. Minors Attorney Rina Seco. And of course, kami po dito sa DZRH ay buong para sa nakatutok pa rin sa nagpapatuloy na INC rally dyan sa bahagi ng EDSA na aabutin hanggang bukas. Simula alas 8 hanggang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Buong para sa nakatutok pa rin po ang DZRH News. Pero dito na po muna nagtatapos ang aming programa. Nakasama ninyo, ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Susunod na po ang Usapang Pangkalusugan sa Lunas. 7:28 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,